30% apos, 5 milyong piso. Iyon ang numerong nakita ko sa bank statement, pera na nawala mula sa account ng kumpanya. Pera na pinagtrabahuhan ko sa loob ng 40 taon. Ang sakit ay hindi dahil sa pera, kundi dahil ang pangalan sa transaksyon ay sa sarili kong anak. Ngunit ang bawat numero ay may katapat na kwento. At ang kwento ko ay ngayon palang magsisimula. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Pedro Fajardo. 60% apos, 7 taong gulang na ako sa taong ito. Akala ko, kapag napalaki ko na ang aking anak, si Paolo, at napalago ang aming negosyo, ang Fajardo Hardware, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Sa loob ng 40% apos, 5 taon, binuo ko ang aming kumpanya mula sa wala, naging 18 tindahan sa 5 probinsya. Ipinagmalaki ko ang bawat tornilyo, bawat tabla, bawat sementong nabenta. Ipinagmalaki ko ang bawat pawis na pumatak. Higit sa lahat, ipinagmalaki ko ang aking pamilya, ang aking asawang si Aling Elena, at ang aming kaisa-isang anak, si Paolo, na sa tingin ko noon ay magpapatuloy ng lahat ng aming pinaghirapan. Ngayon, papunta kami ni Aling Elena sa bahay niya, sa bahay ni Paolo, para sa simpleng pagdiriwang ng aking kaarawan, isang sorpresa na alam kong pinaghandaan ng may pagmamahal. May mga lobo sa hardin, mga sasakyang nakaparada, at nakikita ko ang mga ilaw sa bintana, nagpapahiwatig ng isang masayang pagtitipon. Ngunit, habang papalapit kami, biglang bumulong si Aling Elena, quote, kunin mo ang susi, Pedro. Kailangan na nating umalis. Ngayon na, quote, napatingin ako sa kanya, nagtataka. Marahil ay biro lang niya iyon, tulad ng mga kakaibang gawain na lumalabas pagkatapos ng 40% apos, ni 2 taon ng pagsasama. Ngunit nang tinitigan ko ang aking asawa, ang babaeng mas kilala ko pa kaysa sa aking sarili, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang bagay na hindi ko na nakita sa loob ng maraming dekada. Takot. Ganap at tunay na takot. Quote, Pedro, pakiusap, quote, bulong niya ulit, nanginginig ang boses, mahigpit ang hawak sa aking braso. Quote, kumilos ka lang na parang walang mali, pero paandarin mo na ang kotse ngayon at magmaneho ka palayo. Quote, isang kakaiba sa kanyang tono ang nagtulak sa akin na sumunod ng walang pag-isip. Walang tanong. Paandarin mo. Lumayo ka. Mabilis. At habang pinaandar ko ang makina at inilalayo ang sasakyan mula sa bahay kung saan naghihintay umano ang aking anak para ipagdiwang ang aking buhay, ipinikit ni Aling Elena ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay. Quote, may kakaiba doon sa loob, quote, sabi niya, halos hindi ko na marinig. Quote, tingnan mo ito, quote, ang nakita ko sa screen ng telepono ay tuluyang nagpatahimik sa akin. Ako si Mang Pedro Fajardo, may-ari ng Fajardo Hardware. 60% apos, 7 taon na ako. Ang buhok ko, na dating maitim na parang uling, ay puting-puti na ngayon. May pilat ako sa noo mula sa aksidente sa konstruksyon noong kabataan ko. 40% apos, 5 taon ng karanasan sa pagbuo ng isang negosyo, mula sa wala hanggang sa maging 18 tindahan sa 5 probinsya. Asawa ako ni Aling Elena Fajardo. Ama ni Paolo Fajardo. Hanggang sa sandaling iyon, naniniwala akong kilala ko ang aking pamilya. 40% apos, ni 2 taon na kaming kasal ni Aling Elena. Nagkakilala kami noong ako ay 25 at siya naman ay 23. Sa isang hardware store, nakakatawa, kung saan siya nagtatrabaho bilang kahera habang nag-aaral ng business administration sa gabi. Nahulog ang loob ko sa kanyang ngiti, sa kung paano niya tinatrato ang bawat customer na parang mahalaga, sa kanyang tawa na parang tunog ng kampana. Nagpakasal kami pagkaraan ng 1 taon. 2 taon pagkatapos, ipinanganak si Paolo. Si Paolo ang aming kaisa-isang anak. Sinubukan pa namin noon na magkaroon ng marami, ngunit matapos ang 3 masakit na pagkawala, napagdesisyonan namin na si Paolo ay sapat na. At sapat nga siya, o akala ko noon ay sapat siya. Pinalaki namin siya ng may pagmamahal, disiplina, at mga halaga. Nagtrabaho siya sa mga hardware store simula nang sapat na siya ang edad para magbuhat ng mga kahon. Natutunan niya ang negosyo mula sa pinakababa. Nag-aral siya sa kolehiyo para kumuha ng business administration tulad ng kanyang ina.
Nagpakasal siya kay Isabela 5 taon na ang nakalipas, isang maganda at 30% apos, 5 taong gulang na babae na nakilala niya sa isang kumperensya ng negosyo. Si Isabela ay laging tila malamig sa akin, iyon ang salita. Eleganteng, sopistikada, edukado, ngunit malamig na parang laging may kinakalkula sa likod ng kanyang berdeng mga mata. Hindi kailanman ganap na minahal ni Aling Elena si Isabela. May kakaiba sa kanya na hindi ko gusto, sabi niya sa akin. Ngunit binaliwala ko ang kanyang mga alalahanin bilang tipikal na tensyon sa pagitan ng biyenan at manugang. Ngayon, habang nagmamaneho ako ng walang direksyon sa mga kalye ng lungsod, ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na naririnig ko ito sa aking mga tainga. Tinitigan ko ang mga litrato na lihim na nakuhanan ni Aling Elena sa bahay ni Paolo bago niya ako sinundo. Ang unang litrato ay nagpapakita ng hapagkainan ni Paolo. Walang pagkain, walang dekorasyon ng party. Sa halip, may tambak na mga legal na dokumentong nakakalat. Pinalaki ko ang larawan, nanginginig ang mga daliri. Nabasa ko ang ilang heading, paglilipat ng pag-ari, power of attorney, pagbebenta ng mga shares, kailan mo nakuha ang mga litratong ito, tanong ko. Ang boses ko ay kakaiba kahit sa akin. Isang oras na ang nakalipas, sagot ni Aling Elena. Maaga akong dumating para tumulong sa mga paghahanda. Si Paolo ay nasa hardin, inaayos ang mga lobo, at si Isabela ay nasa kusina, naghahanda umano ng mga merienda. Pumasok ako sa bahay para gumamit ng banyo at nakarinig ako ng mga boses sa hapagkainan. Mahina silang nag-uusap kaya lumapit ako, sino, tanong ko. Si Isabela at 2 lalaki na hindi ko kilala. Ang isa ay mukhang abogado. Nakasuot ng eleganteng suit, may leather briefcase. Ang isa ay mas bata, marahil nasa 30% apos, 1 taong gulang. Ngunit may kakaiba at mapanganib sa kanya, na parang hindi siya ang uri ng tao na karaniwang nasa mga lehitimong pagpupulong ng negosyo, Nilipat ko ang susunod na litrato. Ipinapakita nito si Isabela na nakatalikod, kausap ang lalaking nakasuot ng suit. Sa mesa, malinaw na nakikita ang isang dokumento na may letterhead ng aking kumpanya, ang Fajardo Hardware Corporation. Ano ang ginagawa nila sa mga dokumento ng aking kumpanya? Bulong ko. Tumingin ka pa, sabi ni Aling Elena. Ang pangatlong litrato ay tumama sa akin na parang suntok. Ito ay isang pinalaking dokumento, at kahit medyo malabo ang litrato, sapat na ang nabasa ko. Sa pamamagitan nito, ako, si Pedro Fajardo, nasa tamang pag-isip at sa ibaba, inililipat ang kabuuan ng mga shares at ari-arian, Diyos ko, lumabas ang boses ko na parang ungol. Elena, ano ito? Mayroon pa, sabi niya, inilipat sa susunod na litrato. Ipinapakita nito ang isang tseke, isang napakalaking tseke, 3,000,000.00, nakasulat sa pangalan ng isang kumpanya na hindi ko kilala. Sandoval Holdings Investments, Sandoval, sabi ko. Iyon ang apelyido ni Isabela noong dalaga pa, eksakto, lumipat ako sa mga huling litrato. Ang isa ay nagpapakita sa mas batang lalaki, ang inilarawan ni Aling Elena na mapanganib na may iniabot kay Isabela. Mukhang isang makapal na folder. Ang isa pang litrato ay nagpapakita kay Paolo na pumapasok sa hapagkainan. Ang kanyang ekspresyon, kitang-kita kahit sa malabong litrato, ay mukhang nerbiyoso at may bahid ng pagkakasala. Nang makita ko ang lahat ng iyon, patuloy ni Aling Elena, nagtago ako sa likod ng pintuan ng kusina. Narinig ko ang bahagi ng kanilang pag-uusap. Sinabi ni Isabela kay Paolo, kapag dumating ang iyong ama, kumilos ka ng normal. Ang party ay perpektong takip silim. Sa pagtatapos ng gabi, lahat ay pipirmahan na at wala na siyang magagawa, ang mundo ay tila gumuwang sa paligid ko. Kinailangan kong huminto sa gilid ng kalsada dahil nanginginig ang aking mga kamay kaya hindi ko mahawakan ang manibela. Paolo niloloko niya ako, ang tanong ay lumabas na parang isang basag na bulong.
Ampersand quote, ang aming anak ampersand quote, hindi ko alam, buong buhay kayong nagtrabaho. Hayaan niyo akong hawakan ang pang-araw-araw na gawain. Kayo ni mama ay karapat-dapat maglakbay, magpahinga, mag-enjoy. Kailangan ko lang pirmahan mo ito para makagawa ako ng mga desisyong operasyonal nang hindi ka ginagambala sa bawat detalye. Apos, tunog makatwiran yon, mapagmahal pa nga. Kaya pumirma ako. Quote, ano ang kinalaman niyan? Quote, tanong ko, bagaman nagsisimula na akong maintindihan. Quote, sinuri ko ang mga bank statement, Pedro. Ang mga deklarasyon ng kumpanya. May mga paglilipat na hindi ko maintindihan, mga ari-arian na matagal na nating pag-aari na biglang lumilitaw na nabenta. Mga account na nauubos, quote, magkano, quote, tanong ko, mahina ang boses. Quote, hindi ako sigurado. Milyon-milyon, marahil. Marahil lahat, quote, ang katahimikan sa loob ng kotse ay napakabigat na ramdam ko ang pagdagan nito sa aking dibdib. Ang aking anak, ang aking kaisa-isang anak, ang batang binuhat ko sa aking balikat, ang tinuruan kong magbisikleta, ang kasama kong nagtayo ng mga bahay kahoy sa likod bahay. Ang binatilyo na umiyak sa aking balikat nang basagin ng kanyang unang pag-ibig ang kanyang puso. Ang lalaking nagbigay ng magandang talumpati sa aking ika-negatibo 60 kaarawan tungkol sa kung paano ako ang kanyang bayani. Ang lalaking iyon, tila ninanakawan ako ng lahat. O mas masahol pa, minamanipula siya para gawin yon. Quote, ano ang gagawin natin? Quote, tanong ni Aling Elena, maliit at natatakot ang boses, na hindi ko narinig sa loob ng maraming dekada. Tiningnan ko ang relo ko. Alas 6:45 ng gabi. Ang aking party ay nakatakda sa alas 7. Sa mga oras na ito, nagsisimula nang dumating ang mga bisita. Si Paolo at Isabela ay nakangiti, naghahanda ng mga inumin, naghihintay sa akin. Naghihintay sa akin na pirmahan ang anuman na inihanda nila. Napagtanto ko na hindi ko maaaring harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Kailangan ko ng tulong. Hindi lang basta tulong. Kailangan ko ng mga taong may alam. Inilabas ko ang aking telepono at idinayal ang isang numero na hindi ko nagamit sa loob ng maraming taon. Quote, sino ang tinatawagan mo? Quote, tanong ni Aling Elena. Quote, isang taong makakatulong sa atin na malaman kung ano ang nangyayari bago pa huli ang lahat. Quote, tumunog ang telepono ng 3 beses bago sinagot ng isang pamilyar na boses. Quote, Pedro, tao, ang tagal na. Quote, ano ang kailangan mo, Roberto? Quote, sabi ko. Kausap ang pribadong investigador na aking ginamit ilang taon na ang nakalipas para sa mga problema sa kumpanya. Quote, kailangan kong pumunta ka sa President Hotel ngayon din at dalhin mo ang lahat ng makikita mo tungkol sa isang Isabela Sandoval. Ang aking manugang. Kailangan kong malaman kung sino talaga siya at kailangan ko ito ngayong gabi. Quote, habang hinihintay namin si Roberto, nagsimulang magbago ang takot ni Aling Elena tungo sa isang tahimik na pagkasuspetsa. Quote, mayroon pa, quote, sabi niya, at ang boses niya ay bumaba, na parang ayaw niyang marinig ko o ayaw niyang paniwalaan. Quote, mayroon pa akong hindi sinasabi sa'yo, Pedro, dahil ayaw kong paniwalaan. Quote, tinitigan ko siya. Quote, Aling Elena, ano yon? Quote, huminga siya ng malalim. Quote, 3 linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Jose Cruz, ang ating accountant. Sinabi niya na mayroong apos, mga irregularidad apos, sa mga libro na gusto niyang talakayin sa akin bago niya kausapin si Pedro. Sinabi niya na pinipilit siya ni Paolo na pirmahan ang ilang dokumento, at mayroong mali sa mga ito. Quote, tumigil siya. Quote, at pinilit ko. Sinabi ko sa kanya na maghintay, na mag-uusap kaming lahat. Nagtakda kami ng pulong para sa linggong iyon, ngunit 2 araw bago ang pulong, tumawag si Mang Jose upang kanselahin. Tunog nerbiyoso siya. Sinabi niya na nagkamali siya, na maayos ang lahat, na mali ang kanyang pagkakaunawa sa ilang bagay. Quote, ang aking puso ay bumigat. Quote, at ano? Quote, nang subukan ko siyang tawagan muli noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang assistant na si Mang Jose ay apos, nagbakasyon nang hindi inaasahan apos. Na apos, walang tiyak na panahon apos, siya. Quote, isang tahimik na galit ang nagsimulang kumulo sa akin. Si Mang Jose.
Ang aming mapagkakatiwalaang accountant. Mayroon talagang mali. Sa mga sandaling ito, ang telepono ko ay nagsimulang mag-vibrate ng tuloy-tuloy. Ito si Paolo. Sunod si Isabela. Hindi ko sila sinasagot. Pagkatapos ay dumating ang isang text message mula kay Paolo. #, Papa, nasaan po kayo? Nag-aalala kaming lahat. Ang party ninyo. May nangyari po ba? Pakiusap, tumawag po kayo. #, ang pinakamasakit ay totoo ang tunog nito, tulad ng isang nag-aalalang anak. O isa lang siyang magaling na aktor. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, mangyaring mag-comment ng isa sa ibaba, upang malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi kung saan ang katarungan ay mananaig. Maraming salamat! Dumating si Roberto Guzon sa President Hotel eksaktong 40 apos, 5 minuto pagkatapos ng aking tawag. Kilala ko siya sa loob ng 20 taon, isang dating pulis na naging pribadong investigador na nakatulong sa aking kumpanya sa mga kaso ng internal fraud at background checks para sa mga executive position. Siya ay isang lalaking nasa 50 apos, isang taong gulang, matipuno, may kulay abong bigote, at mga mata na hindi humihinto sa pagsusuri ng lahat sa paligid niya. Nang pumasok siya sa aming suite, iginiit ni Aling Elena na umarkila kami ng malaking silid kung saan makakapag-isip kami ng malinaw, dala niya ang kanyang laptop, isang tablet, at ang seryosong ekspresyon na naaalala ko mula sa mga nakaraang kaso. Pedro, Aling Elena, bati niya, may maikling yakap. Ikwento ninyo sa akin ang lahat. Sa telepono ay parang nagtatapos na ang mundo, marahil nga, sagot ko, at sa loob ng susunod na kalahating oras, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang nakanselang party, ang mga litrato ni Aling Elena, ang mga dokumento, ang mga bank transfer, ang power of attorney na aking pinirmahan 6 na buwan na ang nakalipas. Nagtala si Roberto ng masinsinan sa kanyang tablet, paminsan-minsan ay nagtatanong, ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso sa bawat detalye. Maaari ko bang makita ang mga litrato? Tanong niya sa huli. Ibinigay ni Aling Elena ang kanyang telepono. Pinalaki ni Roberto ang bawat larawan, pinag-aralan ito ng may kasidhiyan ng isang taong alam kung ano ang eksaktong hahanapin. Nang dumating siya sa litrato ng batang lalaki na inilarawan ni Aling Elena na mapanganib, tumaas ang kanyang kilay. Ang lalaking ito, sabi niya, tinuturo ang screen, kilala ko siya. Ang pangalan niya ay Carlos Sandoval. Mayroon siyang kasaysayan. Pandaraya sa real estate, investment scam. Nakulong siya ng 3 taon, 10 taon na ang nakalipas. Nakalabas 5 taon na, ang puso ko ay kumabog. Sandoval. Tulad ni Isabela, eksakto. Bigyan mo ako ng isang sandali, nagsimulang mag-type si Roberto sa kanyang laptop ng napakabilis para sa isang taong may edad na. Pagkatapos ng ilang minuto, inihagis niya ang screen sa amin. Carlos Sandoval, 30 apos, 8 taong gulang. At tingnan niyo ito. Isabela Sandoval, 30 apos, 5 taong gulang. Magkapatid. Magkasama sila sa iisang mga magulang, may kriminal na kapatid si Isabela, bulong ko, hindi niya kailanman binanggit iyon. Sa 5 taon ng kasal kay Paolo, hindi niya kailanman binanggit na may kapatid siya, mayroon pa, patuloy ni Roberto, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Si Isabela Sandoval ay dating kasal sa isang lalaking nagngangalang Ricardo Santos, isang textile magnate. Nagpakasal sila noong 2015. Namatay si Ricardo noong 2017 sa isang apos, aksidente sa sasakyan apos. Ang salitang apos, aksidente apos, ay nakabitin sa hangin na parang isang akusasyon. Tanong ni Aling Elena, yumuko pasulong. At minana ni Isabela ang lahat, humigit kumulang 400 milyon na halaga ng ari-arian, real estate, investments. Walang anak si Ricardo mula sa nakaraang kasal. Patay na ang kanyang mga magulang.
Si Isabela ang nag-iisang tagapagmana, ampersand quote, at ang kanyang kapatid na si Carlo, ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, nasaan siya, ampersand quote, ngumiti si Roberto ng may kasiyahan. Ampersand quote, iyan ang tamang tanong. Si Carlo ay nakalabas lang ng bilangguan 4 na buwan bago iyon. Ayon sa mga record na nahanap ko, inupahan siya ni Isabela bilang konsultant sa kanyang bagong investment firm na itinatag niya pagkatapos niyang manahin ang pera ni Ricardo. Isang kumpanyang nagngangalang, ampersand quote, kinonsulta niya ang kanyang mga tala, ampersand quote, Sandoval Holdings Investments, ampersand quote, ang pangalan ay tumama sa akin na parang kuryente. Ampersand quote, iyan ang pangalan sa tseke. Ang tseke na 3 milyon sa mga litrato ni Aling Elena, ampersand quote, eksakto. Kaya mayroon tayong Isabela, na nagmana ng milyon-milyon pagkatapos ng maginhawang pagkamatay ng kanyang unang asawa, ang kanyang kapatid na kriminal, na nagtatrabaho para sa kanya. At ngayon ay mga dokumento na nagpapahiwatig na kinukuha nila ang pera mula sa iyong kumpanya, ampersand quote, direktang tumingin si Roberto sa akin. Ampersand quote, Pedro, sa tingin ko, minarkahan ka bilang kanilang susunod na biktima, ampersand quote, nagsimulang lumaganap ang takot, malamig at mabigat sa aking tiyan. Ampersand quote, paano si Paulo? Sadyang kasali ba siya? O, ampersand quote, iyan ang milyong-milyong tanong, ampersand quote, sabi ni Roberto. Ampersand quote, maaaring minamanipula siya, maaaring ba blackmail, o maaaring kasabwat siya. Kailangan kong imbestigahan pa para malaman, ampersand quote, gaano katagal ang kailangan mo, ampersand quote, tanong ko. Ampersand quote, bigyan mo ako ng 20 ampersand apos, 4 na oras para sa mga pangunahing bagay, 40 ampersand apos, 8 oras para sa mas malalim na pag-aaral. Ngunit, Pedro, kailangan kong magtanong sa iyo ng mahalaga. Gaano kalawak ang access na ibinigay mo kay Paolo nang pirmahan mo ang power of attorney na iyon, ampersand quote, ang tanong ay nagpasama ng loob ko. Ampersand quote, malawak na access. Maaari siyang gumawa ng mga transaksyon hanggang sa isang tiyak na limitasyon nang walang pag-aproba ko. Maaari siyang pumirma ng mga operational contracts. Maaari siyang, ampersand quote, huminto ako, naalala. Ampersand quote, Diyos ko. Maaari siyang magbenta ng mga ari-arian kung sa tingin niya ay kinakailangan para sa mga operasyon ng negosyo, ampersand quote, at may access ba siya sa iyong personal na bank accounts, ampersand quote, sa isang joint account lang na ginagamit namin para sa mga gastos ng kumpanya. Ngunit ang account na yon, ampersand quote, nagsimulang tumindi ang takot, ampersand quote, ang account na yon ay konektado sa aking ibang mga account para mapadali ang mga paglilipat, ampersand quote. Ipinikit ni Roberto ang kanyang mga mata ng sandali. Ampersand quote, Pedro, bukas ng umaga, sa pagbukas ng mga bangko, kailangan mong pumunta sa iyong bangko. Kailangan mong suriin ang bawat account, bawat transaksyon sa nakalipas na 6 na buwan. Kailangan mong malaman kung gaano na karaming pinsala ang nagawa, ampersand quote, at kung masyado na, ampersand quote, basag ang boses ko. Ampersand quote, at kung kinuha na nila ang lahat, ampersand quote, kung gayon, babawiin natin ito, ampersand quote, sabi ni Roberto ng matatag, ampersand quote, at ikukulong natin sila sa proseso. Ngunit una, kailangan nating malaman kung ano ang ating hinaharap, ampersand quote. Si Aling Elena, na tahimik sa nakalipas na mga minuto, ay nagsalita sa wakas. Ampersand quote, mayroon pa, isang bagay na hindi ko pa nasasabi kay Pedro, dahil ayaw kong maniwala, ampersand quote, tiningnan namin siya pareho. Huminga siya ng malalim. Ampersand quote, 3 linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mang Jose Cruz, ang ating accountant. Sinabi niya na may ilang irregularidad sa mga libro na gusto niyang talakayin sa akin bago niya kausapin si Pedro. Sinabi niya na pinipilit ni Paolo na pirmahan ang ilang dokumento, at mayroong mali sa mga ito, ampersand quote, ngayon ay hindi na siya umiiyak. Ngayon ay may isang bagong lakas sa kanyang tinig. At pinilit ko. Sinabi ko sa kanya na maghintay, na mag-uusap kaming lahat. Nagtakda kami ng pulong para sa linggong iyon, ngunit 2 araw bago ang pulong, tumawag si Mang Jose upang kanselahin. Tunog nerbiyoso siya. Sinabi niya na nagkamali siya, na maayos ang lahat, na mali ang kanyang pagkakaunawa sa ilang bagay. Sa tingin mo ay pinilit siya ng isang tao, tanong ni Roberto. Hindi ko alam. Ngunit nang subukan ko siyang tawagan muli noong nakaraang linggo,
sinabi ng kanyang assistant na si Mang Jose ay nagbakasyon ng hindi inaasahan na walang tiyak na panahon siya. Nagsimulang mag-type si Roberto ng galit na galit. Quote, Mang Jose Cruz, accountant ng Fajardo Hardware. Ibigay mo sa akin ang kanyang numero. Susubukan kong hanapin siya. Quote, nagtrabaho si Roberto sa kanyang laptop sa susunod na 2 oras. Habang kami ni Aling Elena ay umorder ng pagkain sa kwarto, wala sa amin ang makapag-isip na lumabas ng hotel sa sandaling iyon. Ang telepono ko ay tumunog ng 17 beses. Si Paolo. Si Isabela. Mga numero na hindi ko kilala. Binaliwala ko ang lahat ng tawag, ngunit sa bawat vibration ay napapatalon ako. Sa huli ay dumating ang isang text message mula kay Paolo. Quote, Papa, nasaan po kayo? Nag-aalala kaming lahat. Ang party ninyo. May nangyari po ba? Pakiusap, tumawag po kayo. Quote, ang pinakamasakit ay totoo ang tunog nito, tulad ng aking nag-aalalang anak. O isa lang siyang magaling na aktor. Quote, huwag mong sagutin pa. Quote, sabi ni Roberto nang hindi inaangat ang tingin mula sa kanyang screen. Quote, kung mas matagal silang hindi nakakaalam kung nasaan ka, mas magiging nerbiyoso sila. At ang mga nerbiyosong tao ay nagkakamali. Quote, pero baka nag-aalala talaga si Paolo. Quote, protesta ko. Quote, kung minamanipula siya ni Isabela, malalaman natin yan. Quote, putol ni Roberto. Quote, pero hangga apos, hindi tayo sigurado, hindi natin mapagkakatiwalaan ang sinuman, kahit ang iyong anak. Quote, ang mga salita ay parang kutsilyo, ngunit alam kong tama siya. Bandang 10:00 ng gabi, sa wakas ay tumingin si Roberto. Ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Quote, si Mang Jose Cruz ay hindi nagbabakasyon. Quote, anunsyo niya. Quote, o hindi bababa sa hindi kusang loob. Sinundan ko ang kanyang cellphone. Quote, tumahimik siya. Quote, mayroon akong mga kontak na makakagawa niyan. At nasa isang pribadong klinika siya sa labas ng lungsod. Isang psychiatric clinic na tinatawag na Centro de Salud Mental Esperanza. Quote, isang psychiatric clinic. Quote, tumayo si Aling Elena. Quote, bakit nandoon si Mang Jose? Quote, yan ang tanong. Tumawag ako sa klinika, nagpanggap na kamag-anak. Sinabi nila sa akin na si Mang Jose Cruz ay na-admit 2 linggo na ang nakalipas dahil sa matinding stress at psychotic episode na nasa ilalim siya ng obserbasyon at ang mga bisita ay pinaghihigpitan sa utos ng doktor. Quote, sino ang nag-admit sa kanya? Quote, tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Quote, ang kanyang nag-aalalang pamilya, partikular ang isang apos, pamangkin apos, na nagngangalang Paolo Fajardo. Quote, ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Bumagsak si Aling Elena sa sofa, namumutla ang kanyang mukha. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapag-isip. Ang aking anak ay ipinasok ang aming accountant sa isang psychiatric institution. Quote, teka, quote, sabi ko sa huli, kakaiba ang boses ko. Quote, walang malapit na pamilya si Mang Jose. Namatay ang kanyang mga magulang ilang taon na ang nakalipas. Wala siyang kapatid. Hindi niya pamangkin si Paolo. Quote, alam ko, quote, sabi ni Roberto. Quote, ngunit tila nagpresenta siya ng mga dokumento na nagpapatunay nito, mga dokumento na sigurado akong peke, at binayaran niya ang 3 buwang paggamot ng advance. 200,000 cash. Quote, Diyos ko, quote, bulong ni Aling Elena. Quote, pinatahimik nila siya. Natuklasan ni Mang Jose ang ginagawa nila at ikinulong nila siya. Quote, mukhang ganoon. At mayroon pa, quote, nagbuka si Roberto ng isa pang screen. Quote, tumawag ako sa mga kontak sa sistema ng pagbabangko. Bukas, kailangan mo ng opisyal na otorisasyon, ngunit nakakuha ako ng paunang impormasyon. Sa nakalipas na 6 na buwan, 20% apos, si 3 na makabuluhang paglilipat ang nagawa mula sa Fajardo Hardware Corporate accounts, ang ilan ay sa Sandoval Holdings Investments, ang ilan ay sa offshore accounts sa Cayman Islands, at ang ilan ay sa isang personal account sa pangalan ni Paolo Fajardo. Quote, magkano? Quote, ang boses ko ay halos bulong.
Ampersand quote, sa kabuuan, humigit kumulang 25 milyon.00, ampersand quote, ang silid ay nagsimulang umikot. Nagtrabaho ako ng 18 oras sa isang araw sa loob ng mga dekada. Isinakripisyo ko ang mga bakasyon, oras kasama ang aking pamilya, ang aking sariling kalusugan upang makalikha ng isang bagay na maaari kong iwan bilang pamana. At ngayon, ang aking sariling anak ay sinisira ito o tila ganoon. Ampersand quote, Roberto, ampersand quote, sabi ko ng mabagal, ampersand quote, kailangan kong malaman ang isang bagay. Posible ba na si Paolo ay pinipilit sa anumang paraan? Bind blackmail, ampersand quote, possible. Sa katunayan, iniisip ko iyan, ampersand quote, sumandal si Roberto sa kanyang upuan. Ampersand quote, may kasaysayan ng manipulasyon si Isabela. Ang kanyang kapatid na si Carlo ay may karanasan sa mga komplikadong scam. Kung gusto nilang kontrolin si Paolo, paano nila gagawin yon? Ampersand quote, mga utang, ampersand quote, biglang sabi ni Aling Elena. Ampersand quote, binanggit ni Paolo ilang buwan na ang nakalipas na gumawa siya ng ilang personal na pamumuhunan na hindi naging maganda. Sinabi niya na nawalan siya ng pera, ngunit hindi iyon mahalaga. Ampersand quote, magkano? Ampersand quote, tanong ni Roberto. Ampersand quote, hindi niya tiyak na sinabi, ngunit tila nag-aalala siya nang banggitin niya yon. Hindi pangkaraniwang nag-aalala, ampersand quote, nagsimulang magtala si Roberto. Ampersand quote, kailangan kong imbestigahan ang personal na pananalapi ni Paolo. Kung mayroon siyang malalaking utang, lalo na sa mga mapanganib na tao, iyon ang maaaring ginagamit ni Isabela. Ampersand quote, maaari mo bang malaman iyon? Ampersand quote, maaari kong subukan. Ngunit kailangan iyon ng oras. Samantala, Pedro, ampersand quote, direktang tumingin sa akin si Roberto. Ampersand quote, kailangan mong gumawa ng ilang mahirap na desisyon. Bukas ng umaga, sa pagbukas ng mga bangko, kailangan mong pumunta at bawiin agad ang power of attorney. I freeze ang lahat ng account. Pigilin ang anumang karagdagang transaksyon, ampersand quote, kung gagawin ko iyon, malalaman ni Paolo na natuklasan natin siya. Ampersand quote, alam na niya. O hindi bababa sa naghihinala siya. Hindi ka nagpakita sa iyong sariling party, at hindi mo sinasagot ang kanyang mga tawag. Alam nilang may mali, ampersand quote, ang tanong ay, ano ang gagawin nila tungkol doon? Ampersand quote, wari ba ampersand apos, lay tinawag, nagsimulang tumunog muli ang telepono ko. Sa pagkakataong ito ay si Isabela. Tinignan ko ang screen, nakikita ang kanyang nakangiting litrato, maganda, ang perpektong manugang sa panlabas na anyo. Ampersand quote, huwag mong sagutin, ampersand quote, utos ni Roberto. Ampersand quote, paano kung may sabihin siyang mahalaga, isang bagay na makakatulong sa atin na maunawaan kung ano ang nangyayari, ampersand quote, pinag-isipan ito ni Roberto ng sandali. Ampersand quote, sige, pero ilagay mo sa loudspeaker. At kumilos ka na parang naguguluhan ka, na parang wala kang alam, ampersand quote, sa nanginginig na mga kamay, sinagot ko ang telepono. Ampersand quote, Papa Pedro, ampersand quote, ang boses ni Isabela ay tunog nag-aalala, halos paiyak. Ampersand quote, salamat sa Diyos, sobrang nag-alala kami. Nasaan po kayo? At si Aling Elena? Wasak na wasak si Paolo. Akala niya may nangyaring masama, ampersand quote, Isabela, ampersand quote, sabi ko, sinusubukang gawing magulo ang aking boses sa halip na nagbibintang. Ampersand quote, pasensya na, hindi maganda ang pakiramdam ni Aling Elena. Kinailangan naming umalis, ampersand quote, bakit hindi kayo tumawag? Nandito ang buong pamilya. Ang kanyang kapatid na si Sofia ay dumating mula sa Baguio City, ang mga empleyado ng hardware stores, lahat naghihintay, ampersand quote, pasensya na, ampersand quote, ulit ko. Ampersand quote, biglaan lang ang lahat. Si Aling Elena ay, ampersand quote, tiningnan ko ang aking asawa, na tumango, binigyan ako ng permiso na gamitin ang kanyang kalusugan bilang dahilan. Ampersand quote, may lagnat, posibleng food poisoning. Nasa isang hotel kami malapit sa ospital bilang pag-ingat, ampersand quote, ay hindi. Aling ospital? Si Paolo at ako ay makakapunta ngayon din ampersand quote, hindi, bumubuti na siya. Sabi ng mga doktor kailangan lang niya ng pahinga. Ayos kami, ampersand quote, may paghinto.
Nang muling magsalita si Isabela, bahagyang nagbago ang kanyang boses, nag-aalala pa rin, ngunit may iba pa sa ilalim, isang bagay na mas malamig. Ampersand quote, Papa Pedro, bago kayo umalis, pumasok si Aling Elena sa bahay, may nakita sa sala o sa hapagkainan, hindi ba? Ampersand quote, bilis ang tibok ng puso ko. Tiningnan ko si Roberto, na sumenya sa akin na magpatuloy. Ampersand quote, nakakita ng kung ano. Bakit? Ampersand quote, ay wala namang mahalaga, mayroon lang kaming ilang dokumento ng trabaho na nakakalat, mga dokumento ng kumpanya. Ayaw naming mag-alala kayo sa mga usaping negosyo sa inyong kaarawan. Ampersand quote, wala akong nakita, ampersand quote, pagsisinungaling ko. Ampersand quote, tulad ng sinabi ko, hindi maganda ang pakiramdam ni Aling Elena. Halos hindi kami nakapasok bago kami kinailangan na umalis. Ampersand quote, isa pang mas mahabang paghinto sa pagkakataong ito. Ampersand quote, naintindihan ko. Sige, kapag bumuti ang pakiramdam ni Aling Elena, maaari nating i-reschedule ang party. Marahil sa susunod na weekend, ampersand quote. Maganda yan, ampersand quote, at Papa Pedro, may ilang dokumento na kailangan ni Paolo na pirmahan nyo para sa kumpanya. Hindi naman madali yan. Pero kapag may oras kayo, ampersand quote, anong uri ng dokumento, ampersand quote, mga routine updates lang, pag-renew ng kontrata. Mas may papaliwanag ni Paolo ng mas mabuti. Marahil bukas ay makapagkita kayo para sa almusal sa opisina, maaga sa opisina, ampersand quote, sige, ampersand quote, sabi ko. Ampersand quote, bukas. Anong oras? Ampersand quote, alas 8 ng umaga. Perpekto. Napakaganda. Mag-ingat po kayo, Papa Pedro, at sabihin nyo kay Aling Elena na sana ay bumuti ang kanyang pakiramdam, ampersand quote, ibinaba niya ang telepono. Ang tatlo kami ay nanahimik ng sandali. Ampersand quote, pinipilit niya, ampersand quote, sabi ni Roberto. Ampersand quote, gusto niyang pirmahan mo ang isang bagay bukas. Ano man iyon, sigurado akong ito ang huling bahagi ng kanyang plano, ampersand quote. Kinabukasan, ang hotel suite namin ay naging isang silid ng digmaan. Si Attorney Sofia, ang aking kapatid, ay dumating, dala ang kanyang talino at tapang bilang isang abogado. Tahimik siyang nakinig sa lahat ng sinabi namin ni Aling Elena, at sa lahat ng impormasyong ibinigay ni Roberto. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang matalim na pag-unawa, isang galit na pinipigil para sa amin. Siya ang aming sandata. Ang unang hakbang ay pumunta sa bangko, i-freeze ang lahat, bawiin ang power of attorney, at alamin kung gaano kalaki ang pinsala. Nagawa namin yon. Ngunit ang totoong laban ay nagsisimula pa lamang. Sa hapon na yon, inayos ni Roberto ang isang pagpupulong sa isang retiradong pulis, si Detective Reyes, ang taong unang nag-imbestiga sa pagkamatay ng unang asawa ni Isabela, si Ricardo Santos. Sa sala ng kanyang simpleng bahay, inilatag ni Detective Reyes ang mga lumang file, mga larawan, mga personal na tala na hindi niya isinama sa opisyal na ulat. Alam ko noon pa, sabi niya, at ang kanyang boses ay may bigat ng maraming taon ng pagkadismaya, na may mali sa pagkamatay na yon. Ipinakita niya sa amin ang mga larawan ng wasak na sasakyan. Tingnan niyo dito, anya, tinuturo ang isang bahagi ng manibela. Ang mga markang ito, hindi ito normal na pagkasira. May manipulasyon dito, isang uri ng sabotahe na ginawa para magmukhang aksidente. Idinagdag niya na ilang araw bago ang insidente, bumisita sa bahay ni Ricardo ang kapatid ni Isabela, si Carlo, na may kaalaman sa mekanika ng sasakyan. Ngunit ang investigasyon ay biglang ipinatigil. Mula sa itaas. Mula kay Judge Sandoval, ang ama ni Isabela. Habang papalalim ang gabi, papalalim din ang bigat sa aking dibdib. Tila walang katapusan ang kasamaang ito. Pagkatapos, isang text message ang dumating sa aking telepono mula sa isang numerong hindi ko kilala. Ampersand quote, Mang Pedro, kailangan kitang makausap. Tungkol kay Paolo at Isabela. Urgent. Mang Jose Cruz, ampersand quote, si Mang Jose. Buhay siya. Mabilis na sinuri ni Roberto ang numero, at nalaman na ito ay nakarehistro kay Maria Cruz, kapatid ni Mang Jose na nakatira sa Iloilo City. Agad kong tinawagan. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng takot at pag-aalala. Si Maria. Ikinuwento niya ang lahat. Kung paano inimbitahan si Mang Jose ni Paolo para sa isang tanghalian,
Kung paano siya biglang nahilo at nagkaroon ng mga guni-guni, at kung paano siya nagising na nakatali sa isang kama sa isang mental na institusyon. Isang nurse ang naawa sa kanya at tinulungan siyang makatakas. At ang pinakamahalaga, bago siya dinukot, nakakuha si Mang Jose ng mga kopya ng mga Narinig ko ang boses ng aking anak, puno ng pag-aatubili, puno ng takot, habang pinipilit siya ni Isabela na gawin ang mga bagay na labag sa kanyang kalooban. Narinig ko ang mga pagbabanta ni Isabela. Mga pagbabanta tungkol sa amin ni Aling Elena. Mga pagbabanta ng kamatayan. Sa gitna ng lahat, tumawag si Isabela. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Alam na niya na ang mga account ay naka-freeze. Nagbigay siya ng ultimatum. Pumirma ka sa lahat ng dokumento, sabi niya, at bibigyan kita ng 30 milyong piso para mabuhay kayo ng payapa. Kung hindi, sisirain kita. Ipapaalam ko sa lahat na wala ka na sa tamang pag-isip at isa-isa kong lilinisin ang iyong kumpanya, hindi ako natinad. Alam mo ba, Isabela, sagot ko ng mahinahon, nakausap ko ang accountant ko, si Mang Jose. At may mga kwento siya tungkol sa iyo at tungkol kay Ricardo, narinig ko ang kanyang paghinga. Bigla niyang ibinaba ang telepono. Alam kong kailangan kong harapin ang aking anak. Kailangan kong bigyan siya ng isang huling pagkakataon. Nalaman ko mula kay Aling Elena na si Paolo ay laging nagpupunta sa Yelin tuwing alas 6 ng gabi. Mag-isa. Doon ko siya pinuntahan. Nakita ko siya sa treadmill, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng gulat, pagkatapos ay ginhawa, at sa huli, takot at kahihiyan. Papa, sabi niya, at may luha sa kanyang mga mata. Kamusta si Mama? Ayos ang iyong ina, sabi ko, at ang aking boses ay mahinahon ngunit matatag. Pero ako, hindi ako ayos, Paulo. At sa tingin ko, ikaw din doon, sa gitna ng mga bakal at salamin ng Irene, umamin siya sa lahat. Ang pagsusugal. Ang milyon-milyong utang. Ang pagmamanipula ni Isabela. Ang mga pagbabanta. Ikinuwento niya kung paano siya tinakot ni Isabela, na kung hindi siya susunod, kami ni Aling Elena ay magkakaroon ng aksidente, tulad ng nangyari kay Ricardo. Tinanong pa umano ni Isabela kung madalas pa ba kaming magbakasyon sa bundok. Sa sandaling iyon, hindi na galit ang naramdaman ko. Kundi awa. Awa para sa aking anak na naging biktima. Paolo, tanong ko, tinititigan siya sa mata. Kasama ka ba niya o kasama ako? Bumagsak siya sa aking mga bisig, humahagulgol. Sa inyo, Papa. Sa inyo palagi. Patawarin niyo ako, ibinunyag niya ang lahat. Ang mga peking pasaporte ni Isabela. Ang doktor na si Eth Castro na handang gumawa ng peking medical report. Ang safety deposit box sa Ayala Avenue. Ang lahat ng kailangan namin para tapusin ito. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, mangyaring mag-comment ng sa ibaba, upang malaman kong mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi kung saan ang katarungan ay mananaig. Maraming salamat! Ang mga sumunod na oras ay mabilis na lumipas. Sa tulong ng testimonya ni Paolo, ng mga ebidensya mula kay Mang Jose, at ng mga lumang file mula kay Detective Reyes, mayroon na kaming sapat na lakas. Agad na tinawagan ni Atty. Sofia ang isang kontak niya, si Fiscal Mendoza, isang piskal na may integridad at tapang. Ipinadala namin ang lahat ng impormasyon. Bawat dokumento. Bawat recording. Bawat detalye ng kasamaan ni Isabela. Mabilis na kumilos si Fiscal Mendoza. Sa loob lamang ng ilang oras, naghahanda na siya ng mga arrest warrant para kay Isabela at Carlo, pati na rin ng search warrant para sa kanilang mga ari-arian at sa safety deposit box. Ngunit may isang problema. Oras. Ibinunyag ni Paolo na may pribadong jet si Isabela sa Clark International Airport. May plano siyang tumakas papuntang Panama, isang lugar kung saan mahirap siyang ma-extradite. Kailangan naming kumilos ng mabilis. Dito, si Paolo, ang aking anak na dati duwag at takot, ang nagbigay ng isang mapanganib na ideya.
Isang bitad. Ampersand quote, tatawagan ko siya, Papa, ampersand quote, sabi ni Paolo, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ampersand quote, sasabihin ko na pumayag na kayo. Na magkikita tayo sa opisina niya ngayong gabi para pirmahan ang lahat ng dokumento. Kapag nandoon na siya, madali na siyang mahuhuli, ampersand quote, tutol si Aling Elena. Ampersand quote, masyadong mapanganib, ampersand quote, sabi niya, nanginginig ang boses. Ampersand quote, paano kung may baril siya? Paano kung saktan ka niya? Ampersand quote, ngunit alam ko na ito na ang tanging paraan. Ito na ang huling pagkakataon na maipapakita ni Paolo kung kanino siya tunay na tapat. Ampersand quote, gagawin natin ito, ampersand quote, sabi ko, at ang aking desisyon ay pinal. Ampersand quote, pero kasama mo ako, Paolo. At si Roberto ay nasa labas, naghihintay, ampersand quote, sa ilalim ng aming pangangasiwa, tinawagan ni Paolo si Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit alam kong sa loob niya ay kumakabog ang kanyang puso. Ipinahayag niya ang ampersand quote, mabuting balita, ampersand quote, pumayag si Isabela, at ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Isang tagumpay na hindi magtatagal. Habang papunta kami sa opisina niya sa Makati, ang buong gusali ay tila humihinga ng tensyon. Alam namin na sa bawat sulok ay may mga pulis na naghihintay. Ito na ang huling yugto. Ang huling paghaharap. Ang opisina ni Isabela sa Sandoval Holdings Investments ay malamig at walang kaluluwa, tulad niya. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mesa, ang mga dokumento ay nakalatag na parang mga tropeo. Sa kanyang tabi, nakatayo ang kanyang kapatid na si Carlo, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ampersand quote, mabuti at nag-isip ka ng tama, Papa Pedro, ampersand quote, sabi ni Isabela, at ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ampersand quote, pirmahan mo na ito, at matatapos na ang lahat, ampersand quote, hindi ako kumibo. Tinitigan ko lang siya, pinahaba ang bawat segundo, hinayaan siyang maramdaman ang aking katahimikan. Sa bulsa ng aking anak, alam kong ang recorder ay bukas. Ampersand quote, bago ako pumirma, ampersand quote, sabi ko sa wakas, at ang aking boses ay kalmado, ampersand quote, may gusto lang akong malaman. Ang lahat ba ng ito sulit ba? Ang buhay ni Ricardo sulit ba? Ampersand quote, biglang nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang peking ngiti. Napalitan ito ng purong galit. Ampersand quote, wala kang alam, ampersand quote, sigaw niya. Ampersand quote, ginawa ko lang kung ano ang nararapat para sa akin. Isang mahinang tao si Ricardo. Tulad mo. Akala mo ba matalino ka? Ang ama ko, isang huwes, kayang takpan ang lahat. Ikaw pa kaya, ampersand quote. At sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Fiscal Mendoza kasama ang mga ahente. Natigilan si Isabela. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Isang bitad. Ngunit huli na ang lahat. Habang sinusubukan nilang tumakas, isa pang grupo ng mga pulis ang naghihintay sa kanila sa airport. Sa harap ng pribadong jet na dapat sana ampersand apos, na magdadala sa kanila sa kalayaan, hinarang sila. Sinubukan pa ni Isabela na magbanta, na may hawak siyang impormasyon tungkol sa mga korap na opisyal, ngunit hindi na tinag si Fiscal Mendoza. Ampersand quote, mayroon kaming lahat, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, ang testimonya ng iyong asawa, ang mga recording, ang ebidensya mula sa nakaraan, ampersand quote, doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng tarmac, tuluyan nang bumagsak ang maskara ni Isabela. Tumingin siya sa akin, sa aking anak, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ampersand quote, kasalanan niyo ito, ampersand quote, sigaw niya, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa gabi. Ampersand quote, mga matatandang hangal. Dapat kayong mamatay. Dapat kayong mamatay na dalawa tulad ni Ricardo, ampersand quote, isang pangalawang pag-amin. Sa harap ng 20 saksi at maraming kamera. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, patuloy siyang sumisigaw. Ngunit wala nang nakikinig. Tapos na ang lahat. Ang paglilitis ay tumagal ng 2 buwan. Bawat araw, naroon kami ni Aling Elena, tahimik na nakaupo, pinapanood ang paglalantad ng katotohanan. Tumestigo si Mang Jose, si Detective Reyes, at ako. Ngunit ang pinakamabigat na testimonya ay nagmula sa aking anak, si Paolo. Umiiyak, inamin niya ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang kahinaan, ngunit buong tapang niyang inilahad ang bawat detalye ng pagmamanipula at pagbabanta ni Isabela.
Sa huli ang hatol ay ibinaba. Si Isabela Sandoval ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang, mula sa pandaraya hanggang sa pagpaplano ng pagpatay. Habang buhay na pagkakakulong. Ang kanyang kapatid na si Carlo ay nakatanggap ng 15 taon. Si Paolo, dahil sa kanyang kooperasyon, sa gabing iyon, habang nakatayo kami ni Aling Elena sa aming balkonahe, tinitingnan ang mga bituin, na pag-isip-isip ko ang lahat. Natutunan ko ang isang mapait na leksyon. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi dapat bulag. Ang pagtitiwala ay dapat may kasamang pag-ingat. At ang kabutihan ay may halaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. Minsan, ang matalinong pagganti, ang paghahanap ng katarungan sa tamang paraan, ay isang paraan ng paggising sa moralidad. Hindi ko kailanman inisip na magtatapos ang aking buhay sa ganitong paraan. Ngunit nakaligtas kami. At kung minsan, sapat na yon. Dito nagtatapos ang kwento ni Mang Pedro Fajardo. Ano sa tingin nyo ang naging desisyon ni Mang Pedro na harapin ang sariling anak at bigyan ito ng pangalawang pagkakataon? Mayroon ba kayong gagawing naiiba kung kayo ang nasa kanyang kalagayan? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga mensahe. Kung ang kwentong ito ay nag-iwan sa inyo ng aral o anumang damdamin, huwag kalimutang mag-iwan ng isang like, ibahagi ito sa isang taong sa tingin niyo ay maaantig din, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi makaligtaan ang mga susunod pang misteryo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon maaaring ikaw na ang bida.